Mga opisyal naman ng Commission on Elections ang humarap sa budget deliberations ng Kamara ngayong araw. Sa talakayan, humiling ang ahensya ng dagdag pondo para sa 2026. Kung para saan ito, alamin natin sa sentro ng balita ni Mela Lismoras live. Mela? Naomi, dahil kapapasalang ng bagong batas na nag-uurong sa barangay and sangguniang kabataan election sa susunod na taon ay hindi pa raw naisama ang pondo para rito sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program. Kaya naman hiling ng COMELEC sana'y maihabol pa ang alokasyon para rito sa 2026 budget proposal. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang ipagpatuloy ng House Committee on Appropriations ang kanilang deliberasyon ukol sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Para sa araw na ito, unang humarap sa komite ang mga opisyal ng Commission on Elections sa pangunguna ni COMELEC Chair George Erwin Garcia para depensahan ang kanilang budget proposal. Para sa taong 2026, nasa 11.8 billion pesos ang alokasyon para sa COMELEC sa ilalim ng National Expenditure Program na mas mababa sa hinihiling sana nilang 18 billion pesos. Ayon kay Chairman Garcia, mahalagang madagdagan ang kanilang budget sa susunod na taon, lalo pat iniurong sa November 2026 ang barangay and sangguniang kabataan elections. Dahil kapapasa lang ng batas ukol dito, hindi pa raw naisama sa 2026 NEP ang pondo para rito. Bagamat may continuing appropriations naman sila sa eleksyon, hiling ng COMELEC sana'y maihabol din sa kanilang 2026 budget ang kanilang dagdag pondo na kailangan. Baka po kailanganin natin ng mga 6 billion. 6 billion, 10 billion plus 6 billion. 16 billion po. 16 billion. Kapag naman po may additional honoraria sa mga guro plus additional support staff, bawat presinto, 19 billion ang kailangan po natin. 19. So kailangan namin ng dagdag na 9 billion po. Kapag November 2026 ang election po, tama? Yes, Madam Chair. Kasi nga po wala sa budget sa kasalukuyan. Yung po nasa budget namin ay preparatory national and local sana para sa 2028. Wala pa po kami talaga pagkukuhanan ng barangay and SK election except po yung naka-continuing appropriation na 10 billion. Na 10 billion. Bukod naman sa BSKE, pagtitiyak ng COMELEC patuloy ang kanilang mga hakbang para magkaroon ng mas maiting na transparency at accountability sa mga eleksyon sa bansa. Sa ngayon, nakatutok ang COMELEC sa paghahanda para sa first parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa October 13. We printed up to yesterday 3 provinces already, the provinces of Basilan, Tawi-Tawi, and the SGA, the 8 municipalities of the Special Geographic Area. So ngayon po, we started already with the printing of the Maguindanao South and Maguindanao North. We're hoping to be able to finish all the printing of the ballots, the more or less 2.3 million ballots of the Bangsamoro until completed kasama ang verification September 15. Madam Chair. Doon naman po sa issue ng peace and order, wala po kaming nilalagay under COMELEC control sa buong probinsya. So far po, doon sa paglalatag namin ng gun ban, including the checkpoints, wala pa rin naman po kahit na untoward incident. But the rights of the people are being observed dito sa mga checkpoints natin. Naomi, sa ngayon ongoing budget deliberation kasama ang COMELEC officials pero pagkatapos nan ay may susunod pang ahensya na harap sa mga kongresista at yan ang DSUD o Department of Human Settlements and Urban Development. Naomi? Maraming salamat, Mela Lismoras.